Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo na ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is 19 October 2024. Nandito na tayo sa Aklat ng Marcos, chapter 10. Ang katuruan ni Jesus laban sa pagpapalayas at paghiwalay sa asawa. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pariyo tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. And habang nagbabasa tayo guys, kung ano man yung mga prayer request natin, katulad ko, gusto kong gumaling na yung gums ko, namamaga na naman. Hindi ko alam kung bakit okay ako kahapon, tapos nung bandang hapon, ang sakit-sakit na ng gums ko hanggang ngayon. Hindi ko alam ba't namaga sakit. Kita mo pantay na yung pisngi ko. Dati tabingi yan kasi ngayon lang siya, parang namaga lang yung gums. Kaya ayun, tumaba yung kabilang pisngi. Nawag Lord, kumaling na rin ako. Marcos chapter 10 verse 1. Pag-alis doon, si Jesus ay nagpunta sa lupain ng Judea at tumawid sa ibayo ng ilog Jordan. Muling dumagsa ang maraming tao at tulad ng dati, sila'y kanyang tinuruan. Verse 2, may ilang parasyong gustong subukin si Jesus, kaya't lumapit sila at nagtanong, naaayon po ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Verse 3, sumagot siya, ano ba ang utos ni Moises sa inyo? Verse 4, sumagot naman sila, ipinahintulot po ni Moises na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ang kanyang asawa. Verse 5, ngunit sinabi ni Jesus, ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Verse 6, subalit simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang na niya ang tao na lalaki at babae. Verse 7, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa. Verse 8, at ang dalawa'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa. Verse 9, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Verse 10, pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Verse 11, sinabi niya sa kanila, kapag pinalayas at hinawalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang asawa. Verse 12, gayon din naman ang babaeng magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Binasbasa ni Jesus ang maliit na bata. Marcos chapter 10 verse 13, may mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay, ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Verse 14, nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Verse 15, tandaan ninyo, ang sinumang hindi kumikilala sa paghahari ng Diyos tulad sa pagkilala ng isang maliit na bata, ay hindi paghaharian ng Diyos. Verse 16, kinalong ni Jesus ang mga bata at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Ang lalaking mayaman. Marcos chapter 10 verse 17, nang siya paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Verse 18, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Verse 19, alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. Verse 20, sumagot ang lalaki, guro, mula pa po sa aking pagkabata ay tinutupad ko na ang mga iyan. Verse 21, magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin.
Father God, paano naman kung pinaghirapan niya ng mayaman bago siya yumaman? Tapos, ibibigay, pagkatapos mo maghirap para makamit mo yung gusto mo na yumaman ka, ipagbibili mo ulit tapos ibibigay mo sa mahihirap. Hindi mo pwedeng sabihin nilang, Father God, na magsikap din kayo mga mahihirap para yumaman din kayo. Opinion ko lang yun, ha, kasi lahat tayo guys nagsisikap para makamit natin yung goal natin na magkaroon ng kahit konting kayamanan, ganyan. Pero ito, sabi ni Jesus, ipagbili daw at ibigay sa mahirap. Okay, ulitin ko nga yung Marcos chapter 10 verse 21. Kayong mayayaman, ano na nyo na to, isip-isipin nyo na to. Marcos chapter 10 verse 21, magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Verse 22, nang marinig ito ng lalaki, siya ay nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya ay lubhang napakayaman. Verse 23, pinagmasdan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Naku po, ito na. Verse 24, nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito, ngunit muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 25, mas madali pang dumaan ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Verse 26, lalong nagtaka ang mga alagad kahit nagtanong sila, kung gayon, sino po kaya ang maliligtas? Verse 27, tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Verse 28, at nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Verse 29, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan, o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita. Verse 30, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Verse 31, ngunit maraming nauna na mauhuli at maraming nahuli ang mauuna. Ang ikatlong pagbanggit tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Marcos chapter 10 verse 32, nasa daan sila papuntang Jerusalem, nauuna sa kanila si Jesus, nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Muling ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila ang mangyayari sa kanya. Verse 33, sabi niya, papunta tayo ngayon sa Jerusalem kung saan ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong pari at sa mga pagturo ng kautusan. Siya ay hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Verse 34, siya ay kanilang hahamakin, duduraan, hahagupitin at papatayin, ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Ang pagiging dakila. Marcos chapter 10 verse 35, lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, mahihilingin po sana kami sa inyo. Verse 36, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Jesus. Verse 37, sumagot sila, sana po ay makaupo kaming katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Verse 38, ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Maiinuman ba ninyo ang kupa na aking iinuman? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Verse 39, opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kupang aking iinuman ay iinuman nga ninyo at babautismohan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Verse 40, ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglaanan.
Verse 41, nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Verse 42, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ang siyang namumuno sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Verse 43, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Verse 44, at ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Pinagaling si Bartimeo. So ito yung verse 45, tingnan nyo guys, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So ibig sabihin guys, namatay na si Jesus. Dapat wala na tayong kasalanan kasi tinubos na niya yung kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So, dapat, na tayo, malinis na tayo kasi tinubos na tayo ni Jesus. Namatay na nga siya, diba? Okay. How I wish na, wala na tayong kasalanan kasi nga si Jesus nga namatay na. Tapos, siya nga yung diba? Yung verse 45 guys, Marcos chapter 10 verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So para sa akin, tayo malinis na, wala na dapat tayong kasalanan kasi tinubos na tayo ni Jesus. Yung sa generation natin ngayon pinagaling si Bartimeo. Verse 46, dumating sina Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos si Bartimeo na anak ni Timeo. Verse 47, nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Verse 48, pinagsibayhan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Verse 49, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito, at tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka. Ipinapatawag ni Jesus, sabi nila. Verse 50, inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Verse 51, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, guro, gusto ko pong makakitang muli. Marcos chapter 10 verse 52, sinabi ni Jesus, kung gayon, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. So, faith lang guys, mananampalataya lang tayo para tayo gumaling kung anong mga sakit natin. Bye everyone, God bless.